Finally got approved dito sa Credible PH loan. Diba? Finally, nasubukan din po nating ma-approve dito sa Credible PH. Pero not by the use of my own name. Kasi nga, diba, the last time na nag-apply po ako dito, last 2 weeks lang, is na-reject po nila ako. And then sabi niya doon, after 90 days pa daw, bago ako mag-apply ulit. Since the last time na finiture ko po si Credible PH, may mga viewers ako talaga nagko-comment doon sa video na na-approve sila. So, ibig pong sabihin, may na-approve pala talaga sa loan app na to. Which is, I find it very promising ha. Medyo interesting yung kanyang loan offer at ang kanyang loan interest. Medyo reasonable siya and pasok na pasok sa atin. Legit. Kaya naman gumawa ako ng paraan, no, para magkaroon ako ng bagong application dito sa Credible PH, which is ginamit ko nga yung account ng aking husband. Kaya kasi medyo maganda yung kanyang eligibility sa mga pautang at medyo wala siyang loan application sa cellphone niya. Kaya ginamit ko yung phone niya. Pero ako talaga yung nag-apply. Ang participation lang ng husband ko doon is yung self-verification. Pero ako pa din nag-manipulate ng lahat ng process from the start up to the end. Kaya talagang na-witness ko na aprubahan tayo dito. By the way, konting recap lang tayo, no? The last time na nag-feature ako ng Credible PH loan app, which is nga hindi natin mahanap sa SEC registration yung Credible PH loan app. Credible PH pala po is bago lang siya dito sa Pilipinas, which is nagkikater nga po siya ng kanyang pa-buy now, pay later. Meron din siyang cash loan na gustong-gusto nating lahat. Meron din siyang mga pa-mobile top-up. Meron din siyang bills payment. So, di ba, ang lakas makabill is nitong loan app na to. Well, back to the SEC registration. Sabi po kasi ng details ni Credible PH dito sa loan app, no? Under nga daw po siya kay Credible PH. Nakalagay dito, regulated daw sila ni SEC, which is meron silang registration number, which is according to my research na sila pala ay under ni Advantage Lending Corporation. So, pinuntahan ko kaagad sa SEC at nakita ko nga daw yung SEC registration number niya po is yun din po yung SEC registration po nitong si Advantage Lending Corporation. So, ibig sabihin, iisa lang sila, siya yung dating Advantage Lending Corporation. And then according to my research din, no, submitting entity din po itong si Advantage Lending Corporation, no, sa CIC. Actually, dalawa yung na-found out ko dito na lending corp na parang similar or under kay Credible. So, according to my research kasi, is meron pang humahawak sa kanya. I don't know ha, kasi nakalagay dito, kasi lumalabas kasi na under din siya kay Fenacel Financing Technology Philippines Incorporated, doing business under the name and style of Credible. Ang gulo ng kanyang registration. Pero ang malaga kasi dyan, at least payapa tayo na okay itong loan app na ito, legit. And FYI nga pala, no, ka-update lang nitong loan app na ito this March 2025. Well, anyways, this time, i-share ko po sa inyo nagiging application process natin. By the way pala, available pa lang po siya sa Google Play Store ngayon to download yung app. So, pag open po natin ng app, so ito po agad yung bubunga doon. Nakalagay dito na mag-login daw tayo. May account na tayo dito. Pero kung wala po tayong account, we can click the apply now button. So, click natin itong apply now button. And then agad-agad po, magpo-provide po tayo dito ng ating personal information. So, including our name, our gender, and then kanina po, di ba, hindi tayo nag-fill up ng mobile phone number. So, dito na po pala siya sinama. I-enter po natin yung mobile phone number natin for verification purposes. Under po ng carrier po, pipili po tayo dito kung anong telecom po. Napabilang yung ating SIM, kung ito po ba ay Smart or Globe dito. May mga ganun po. Then after that, po-provide tayo ng email address dito. So, right after that is the date of birth, last educational level, status, and the number of children. Then after po natin ma-provide yan, dito po sa baba is the emergency contact number. So, dito naman po, isa lang po yung hinihingi nilang contact reference po. And then right after po natin ma-provide po yan is the job information. This includes our employment type, job industry, job position, company name, total working experience. Dito po, suggest huwag niyong piliin yung unemployed kasi diba kapag mga ganito talaga na legit po, nagre-require talaga sila ng full job information natin, no? Kasi doon nga po nila ina-assess. And then kapag na-fill up na po natin yung job information, so proceed po tayo sa next step, which is we need to fill up our current address. Then after providing that, is next step po tayo, which is the verification na po tayo. They need our ID po and a self-verification. Ito nga po pala yung mga ID type po na nare-require po ni Credible. So sadly, no, unfortunately, 4 lang yung ID na tinatanggap niya ngayon so far. Clearly, itong mga to, ito yung mga malalakas na
government IDs, I think. So, pasensya na sa mga walang IDs na ganito. Hindi po talaga kayo makakapag-proceed kasi madedetect po talaga nila to kung ibang ID po yung pin-provide po natin. Pili lang po tayo ng ID natin and then after that, pipicturean po natin yung ating ID and then followed by our self-verification na. Kapag napag-self-verification na po tayo, i-check po natin yung 4 na box dito regarding their privacy policy, terms and conditions, mga agreements po ito. And then after that, i-submit po natin. And then nakalagay po dito, your application is still being processed. So wait for a while lang tayo. Then right after that, pag tayo ay approve, mag-i-email sila sa atin, mag-text din po sila sa atin. Through this app, malalaman din po natin. Like this one. So nakalagay dito, yeah, your account has been approved. Alam mo ba, tuwa ako nung nakita ko itong approve word na to. Kasi the last time nga, di ba, na-reject nila ako. So of course, hindi siya nagtatapos dito. Kailangan pa nating alamin pa. Ano bang meron dito sa approval nila sa atin. And then here po, we need to set PIN here. 6-digit PIN po yung nire-require po nila dito. So, may instruction naman dyan. Sundan lang po natin. Kapag nagawa na po natin yan, submit lang po natin yung PIN. And then, babalik siya sa pinaka-dashboard nito, which is we need to click the login. So, hindi na tayo mag-click ng apply now kasi nga, di ba, nakapag-apply na tayo dito at na-approve po tayo. So, login na tayo dito kasi may account na tayo dito. Kapag nag-login po tayo, nagre-require sila nating mobile number at saka yung PIN nga po na sinet natin kanina. And then, here po nakita ko na agad yung offer po nila na 3,500 pesos. Diba? Kahit pa paano mataas din mag-approve itong si Credible PH as first timer na mag-apply dito. Pero may nakalagay siyang note dito sa baba na starting February 2025, which is last month yon, your first cash loan is capped at 50% of your limit. From the second loan onward, cap increases to 80%. Minimum cash loan amount is 2,000 pesos. So, ibig mo sabihin nito, yung first cash loan po natin kay Credible PH, no, 50% of the loan amount. Kapag na-aprobahan tayo ng 5,000 pesos, 2,500 yung pwede nating i-cash loan dito. Pwede natin gamitin to pay with QR PH or pay bills ba or mobile top-up ba. So, ganun yung policy ni Credible. But nakalagay naman po dito sa memo niya. Kapag second loan onwards na daw is nag-increase naman daw to 80% of the loan amount po yung pwede nating i-cash loan dito. So, maganda na kapag second loan onwards. You know? Pero kapag first time pa lang po natin dito sa Credible PH is 50% of the loan amount. So, ang problema ko dito ngayon, kasi nakalagay dito, minimum cash loan niya is 2,000 pesos. Kasi ang offer nga po nila sa akin is 3,500 pesos. Yung kalahati nun, hindi aabot. Yung half po ng 3,500 is nasa 1,750, diba? So, hindi siya qualified kasi may minimum amount of cash loan nga siya dito, which is 2,000 pesos. Kasi pinindot ko yung cash loan, ito yung lumabas, sorry, your minimum limit is insufficient. So, yun, naintindihan ko na dahil nga 2,000 pesos ngayon nire-require nila, hindi siya umabot. Well, of course, sinry ko itong pay with QR niya kasi may QR code kasi ako dito sa cellphone ko. Na-scan siya. So, nakita ko doon na pwede natin gamitin 100% itong 3,500 pesos kapag ang ginamit natin is pay with QR. Like this one. At ang payment method or installment ko dito, ang eligible po ako is 3 months to pay. So, naka-block yung 1 month to pay. Hindi pa ako qualified for 1 month to pay. So, 3 months to pay daw itong breakdown na ito. So, full 3,500 pesos. No, may admin fee daw siya na 3%. Parang G-Loan. Sa G-Loan, di ba, may processing fee siyang hinihingi na 3%. Para siyang ganun. 3% ng 3.5 is equals to 105 pesos. At bukod dun sa admin fee, meron siyang interest amount worth 3.75% per month. So, lumalabas po sa 3 months, ang interest rate ko po is 405.56. Meron po akong installment per month na 1,336.35. Kaya nagtotal po siya ng lahat ng babayaran ko na 4,010.56 pesos. Napakalinaw po ng loan summary po ni Credible. So, madali lang natin siyang maintindihan. Kaya po, lumalabas po ng kabuuang interest rate ko po dito sa Credible PH is 14.58%. Kabuuan to for 3 months to pay to. So ngayon, kung i-divide natin for 3 months to pay, ang monthly interest rate ko lang po is 4.86%. Ang baba, diba? Ang baba, diba? Pasok na pasok siya sa atin. As in, mababa lang siya para talaga siyang bill. Well, at this moment, no, hindi ko siya ma-cash loan nga again dahil hindi pasok yung minimum amount nila to cash loan, which is half of my loan amount na 3,500 unless otherwise mag-increase yung loan offer po nila sa akin, no, para mapakinabangan ko naman yung cash loan ko dito.
to. But this time, okay lang naman kasi pwede ko naman siyang magamit to pay with QR, which is ginagamit ko din naman talaga madalas yon. At least na-share ko rin sa inyo kasi ganun din naman yung interest rate niyan kapag sa cash loan. So for me, mararecommend ko tong loan app na ito ha, kasi kahit pa paano talaga, medyo gusto natin siya, legit siya talaga. Nakikipagsabayan talaga siya kila Bilis at marami pang ibang legit na loan app. Anyway, sino pa po sa inyo dito ang nakapag-try kay Credible PH? Comment down below po para aware po tayong lahat dito. Di lamang po, ayaw po may natutunan kayo sa video. I hope po nakatulong tong video sa inyo. Kung nagustuhan niyo yung video, please don't forget to like, share, and subscribe, and click yung bell button para lahat po ng videos ko is updated and notified po kayo. So yun lamang po. Thank you po for watching this video. Bye!